So, purposely, talagang gumagawa sila ng senaryo ng kaguluhan. Ayan, nagtatakbuhan mga kababayan. So, ito yung pangyayari, kaguluhan, commotion sa Senado mga kababayan. Inaawat yung iba kasi nagsisigawan sila at nagbabatuhan na. Ayan nagtatakbuhan sila. Ayan mga agresibo po, talagang mga walang iya. Ayan talagang nagpo-provoke sila ng gulo, mga kababayan. Kaya tama itong post, mga kababayan, ni Atty. Wilfredo Garrido. The Council Senate Blue Ribbon Committee meeting today, if called to order by Marcoleta, is yours to watch for comic relief only. Sabi ng mga nag-react, be ready for another drama-rama. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagkakagulo na mga kababayan sa harap ng Senado. Nanggugulo, siyempre, yung mga supporters ni Sara Duterte habang sinasagawa yung moro-morong investigation ng illegitimate Blue Ribbon Committee. So, purposely, talagang gumagawa sila ng senaryo ng kaguluhan. Ayan, nagtatakbuhan mga kababayan. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa J.W. Diokno Boulevard sa labas ng Senado matapos kumprontahin ng mga taga-suporta ni Duterte ang mga pulis na nakabantay sa lugar. Hindi na pinapayagan ang pagpasok ng mga sasakyan, ngunit tiniling ng mga taga-suporta na papasokin ang kanilang lead wall vehicle na gagamitin sa kanilang protesta. Pinapasok rin ng mga otoridad ang nasabing sasakyan. So yan po, nagtatakbuhan sila. Planado po yung panggugulo. Pinoprovoke nila yung mga authorities, yung mga pulis, para sila saktan at may rason na mag-riot. Di ba? So ito yung sinasabi ni Marcoleta na defining moment. Gagawa sila ng drama doon, investigasyon ng moro-moro sa Senado at gagatungan nila yung kanilang mga supporters. Na ang sabi, yung testimony ng 18 Marines, sabi po ni Director Matibag, sinuhulan daw ng 5 million ni Mike Defensor. Kaya po siyempre may funder si Mike Defensor. Pinasubtena ng NBI si Mike Defensor. So ito yung pangyayari, kaguluhan, commotion sa Senado mga kababayan. Inaawat yung iba kasi nagsisigawan sila at nagbabatuhan na. Ganap buhay lang itong mga supporters na to. Siguradong may arawan silang sweldo. Ayan nagtatakbuhan sila mga kababayan. Sumusugod pa Senado. Ayan nagtatakbuhan sila. Mga agresibo po, talagang mga walang iya. Ayan talagang nagpo-provoke sila ng gulo, mga kababayan, para pag tinatulan sila ng mga authorities, may rason na mag-riot at manggatong mga kababayan sa emosyon. Kasama to sa mga drama nila. Yan, nagbabatuhan sila. Parang mga tawag dito, bote ng mga bottled water yata. Liliparan na yung bottled water po. Yan gumagawa sila ng provocation drama para yung mga tao, tapos sabay propaganda ng kanilang mga supporters, na mga fake news peddlers, na mga vloggers. Gagatungan yung mga uto-uto nilang mga supporters na sumugod sa Senado para sa plano nilang destabilization, people power. Ganon lang po. Malamang mag-fake sila mga kababayan at maubusan sila ng lakas at budget. Kumita na yung mga 18 Marines kasi sabi po ni Director Matibag, naka-receive sila ng report. Binayaran daw ni Mike Defensor ng 5 million itong mga tumitistigo na mga Marines para magsalita doon sa murumurong Senate hearing ng illegitimate Blue Ribbon Committee. Ganun lang po.
Kaya tama itong post mga kababayan ni Atty. Wilfredo Garrido. The Council Senate Blue Committee meeting today, if called to order by Marcoleta, is yours to watch for comic relief only. Sabi ng mga nag-react, be ready for another drama-rama. It will be like mid-season finale. Ghost hearing like never happened. Paulit-ulit lang yung kwento nila. Echo chamber. Dito sa Pilipinas po, utuan lang. Kaya pag naniwala kayo dito sa pagmumuka nito, pabobodol kayo dito, ay tapos kayo. O yung mga inakusa na dati, inulit na naman po. Nag-deny na po sila isa-isa. Si Rido, no money delivered to me. Lies cannot stop impeachment trial, sabi po niya. Tapos sinamon ni Cayetano si Matibag na mag-attend sa Blue Ribbon hearing. Illegitimate po yung hearing ninyo. Paano pupunta dyan si Matibag? Gagamitin lang ninyo sa propaganda. O ngayon sabi dito, I will wait for the subpoena. NBI Director Melvin Matibag says he will wait for the subpoena from the Blue Ribbon Committee and then testify about the information the Bureau received that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 Marines with 5 million pesos each to provide testimony regarding the flood control anomalies. I will wait for the subpoena of the Blue Ribbon Committee. Pupunta pala siya, no? This comes after Senate President Alan Peter Cayetano invited Matibag to the Senate to state the remark against Defensor under oath. So willing mga kababayan na mag-attend si Matibag. Pero I think baka magbago ang lahat kasi unang-una illegitimate man po yon. Siguro kung ang magpatawag si Erwin Tulfo kasi ang legit na committee chairman si Erwin Tulfo. Ngayon, sabi ni Ping Lacson, kung kailan walang pasok at adjourn si Diena, saka naman na nasa session hall sila. Talaga itong mga taong ito. Nanggugulo lang po. Nag-create sila ng kaguluhan to shield Sara Duterte. Ang objective nila po talagang destabilize the government. Siraan si Martin Romualdez, isabit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, i-shield si Sara Duterte. Ganon mga kababayan ang drama nila. So pag-usapan po natin itong maruming politika sa likod na walang tigil nilang paninira kay Martin Romualdez. Yan ang subject dito po sa murumurong hearing ng illegitimate committee. So si dating Speaker Martin Romualdez mga kababayan ay ginagawang biktima ng isang maruming political demolition job and scapegoating ang pagbansag sa kanya bilang isang mastermind. Wala po siyang legal na basihan kasi po yung pambansang budget ay isa po siyang kolektibong desisyon ng buong legislatura abang ang ICI mismo at saka si Senador Ping Lacson ang nagpatunay mga kababayan na wala pong sapat na ebidensya laban sa kanya para umusad po yung kaso. Lantaran po na paglabag sa presumption of innocence. Sa media ang nangyayari ngayon, ang marahas na pagbansag ng ombudsman kay Martin Romualdez bilang isang mastermind. Isa po siyang malinaw na anyo ng prejudgment at prejudicial publicity. Labag po sa saligang batas ang paghusga sa isang tao sa harap ng publiko at saka sa media abang wala pang pinal na hatol mga kababayan sa korte. Napaka-alaking kawalan ng hustisya mga kababayan na ituring na si Martin Romualdez na nag-iisang utak o mastermind o siya yung ituring na chief architect ng pambansang budget at saka mga proyekto po sa flood control. Ang national budget po, alam naman natin, hindi po isang taong gumagawa niyan. Dumadaan po siya sa mahabang pagsusuri, deliberasyon at saka debate at saka opisyal na botohan ng higit sa 300 na mga members ng Congress at 24 mga senador bago po siya opisyal na nilalagdaan ng ating Pangulo. Ganon siyang natura niya. That is the reality. That is a fact, mga kababayan. So paano ituturo si Martin Romualdez as mastermind, chief architect? Di ba po? So kung may anomalya man po sa budget, ibig bang sabihin ng ombudsman, kasabwat yung buong pamahalaan,
yung Senado, pati yung Palasyo Malacanang, pati yung different departments. Kasi ganun ang gumagawa. Bawat departamento, sila nagsasubmit ng kanilang kanya-kanyang budget. So ang pagigiit, mga kababayan, na siya po yung mastermind, isang malinaw po na scapegoating o pilit na paghanap ng mapagbubuntunan ng issue para lang po sirain yung kanyang liderato habang pinoprotektahan yung totoong may pananagutan. Dahil po sa matinding papakita ng bias at kawalan ng maayos na legal na proseso mula sa panig ng taga-usig, may buong karapatan po si Martin Romualdez na hilingin ang tuluyang pagbasura o pagpapatigil sa pag-usad po ng reklamong ito. Ang isang investigasyon na lason at may kinikilingan na sa simula pa lamang ay hindi po kailanman magiging patas. Kaya labag sa batas po ito na paintulutan na umusad laban po sa kanya. May bias na kasi po May prejudgment at mind conditioning ang nangyayari mula sa ombudsman. Ang isyong ito ay hayagang binatikos, mga kababayan, ni Atty. Bocoy ang pampublikong deklarasyon ni Ombudsman Boyeng Rimulya na nagtuturo po kay dating Speaker Martin Romualdez bilang mastermind po ng plunder at money laundering. Ang depensa, ayon kay Atty. Bocoy, ang ganito anyang mga pahayag ay nagpapakita ng prejudgment. Ginawa niya itong isang uri ng mind conditioning sa publiko. Kahit na niya yung mga reklamo, wala pa sa preliminary investigation at wala pang pinal na hatol. Sobra niyang unprofessional yung pampublikong paghatol o paratang ng ombudsman laban kay Martin Romualdez. Abang wala pa naman anyang formal na hatol. May punto, mga kababayan. So ang pinakamalalang twist na ibinunyag po ni Atty. Bocoy, banatan niya sila ng banat sa media ng mastermind. Sinasabing mastermind si Martin Romualdez. Pero wala pa man anya na official o preliminary investigation na umuusad laban sa dating speaker. So gawa-gawa lang talaga anya yung mga ingay para sa mind conditioning ng publiko. Kahit wala niyang formal na kasong nasisimulan, may klarado niyang resibo mula sa ICI. Sa mga nagpapakalat ng fake news na may hatol na daw yung komisyon, aral muna niya tayo please, sabi po ni Atty. Bocoy. Ang referral na inilabas ng ICI ay malinaw na issued without any findings or conclusion of guilt or liability laban po sa dating speaker kay Martin Romualdez. Walang napatunayan na nakaw na yaman ang ICI o kasalanan na napatunayan yung ICI. Ipinasalang nila yung mga dokumento sa ombudsman para sa formal na proseso. In short po, zero adverse finding yung komisyon sa kanya. Silyado ito ng resibo mula kay Ping Lacson. Para dun po sa mga nagmamarunong sa flood control issue, pakinggan ninyo yung mga previous na mga announcement, statements po ni Ping Lacson. Ganon ang sinabi niya. Si Lacson na kilalang istrikto pagdating sa mga investigation laban po sa korupsyon. Ayagan po niyang lininaw na walang ni isang solido na ebidensya o dokumento sinumpaang salaysay na nag-uugnay po kay Martin Romualdez sa sinasabi pong mga anomalya. So matibay po itong ebidensya para sa inhibition laban sa ombudsman. So ang issue, iniling po ng kampo ni Martin Romualdez na mag-inhibit si Ombudsman Rimulya sa paghawak po ng kaso dahil sa kawalan po ng impartiality. Ang defense, dilinaw po ni Atty. Bocoy, may dalawang urian niya ng inhibition, mandatory at saka discretionary. Bagamat ang sitwasyon niya ay sakop ng discretionary inhibition, binigyang diin niya, mga kababayan, na kapag ang isang opisyal ay nagpapakita na ng prejudgment sa media na sinasabing guilty na
guilty na agad si Martin. Obligasyon nito na mag-inhibit ayon sa batas para niya mapanatili ang hustisya ng patas or patas na pagtrato. So dito tayo sa paggamit ng Supreme Court bilang jurisprudence. Ang issue, mga kababayan dito, may mga kumu-question kasi kung pwede niyang piliting mag-inhibit ang isang ombudsman. Ngayon, sabi ng defense lawyer ni Martin, si Atty. Bukoy, may legal na niyang batayan ang kailingang ito sa pamamagitan ng paglatag ng mga desisyon ng Supreme Court tulad ng kasong Aurelio versus Ombudsman at Soriano versus Deputy Ombudsman. So ang mga ruling na to, mga kababayan, nagpapatunay na ang Office of the Ombudsman hindi po siya exempted. Sakop din sila ng mga panuntunan ng inhibition kapag malinaw po na nagpapakita ng personal na pagkiling. Ganun po. Ngayon, dito tayo sa katotohanan, mga kababayan, in relation sa ex parte freeze order ng mga bank accounts. So, nababahala po yung publiko matapos na maglabas ang Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at mga bank accounts ng dating speaker sa hiling po ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ngayon, pinaliwanag po ni Atty. Bukoy, sa ilalim niya ng AMLAC, ang freeze order ay likas na ipinapasa ng ex parte. Ibig sabihin, pinapahintulutan talaga ng batas ang pag-freeze kahit wala pang formal na kasong nakasampa sa korte at nang walang paunang abiso sa account holder upang mapigilan yung paglipat habang yung paglipat po ng pondo habang nag-examine. Hindi po nangulugan na guilty na agad si Martin Romualdez. Karaniwan po siya na administrative na hakbang lamang. Ngayon, doon tayo sa karapatang questionin at ipatanggal yung freeze order sa CA. Ngayon, ang issue rito, kung valid yung freeze order, paano ito lalabanan ng kampo ni Martin? Ngayon, ayon sa defense, si Atty. Bukoy, ganap ang karapatan ni Martin na questionin at labanan ang order sa Court of Appeals. Maaari silang maghain ng motion to leave kung saan ipapakita at mapapatunayan nila ang pinagmulan po ng mga pondo ay lihitimo naman at malinis at walang sapat na legal na basihan ang mga aligasyon ng money laundering o kaya nakaw ito. So ganon, mga kababayan pala. So kahit mga kababayan, anong pilit na mind conditioning at maruming scapegoating, hindi po kayang tapatan ng political propaganda ang opisyal na kawalan ng ebidensya mula mismo sa ICI, ang pagtatanggol po ni Ping Lacson at ang mga resibo po ng korte o Korte Suprema po na nagpapatunay ng kaso po laban kay Martin Romualdez ay isa pong lantarang demolition job na wala pong legal na basihan upang umusad. Kaya sabi ni Martin Romualdez, paano na anya naman ako ang maging mastermind nito? How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, filled out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone. Correct. Certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. Correct. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The Correct. agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, and the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members.
no speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiago, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, Correct. reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary Correct. disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when those projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. O, di ba, mga kababayan, malinaw? Nagiging scapegoat si Martin Romualdez na papagbuntunan mga kababayan, target ng demolition job. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.